Ito yung sunod, mga kababayan. Ano na naman yan, Kent? Naku, baka magalit kayo dito. Hindi na, ha? O, eto, mga kababayan. Ito yung sunod nating pag-uusapan. Bakit? Ano yan? Naku, mga kababayan, talagang matataranta si Sarah dito. Oo, matataranta si Sarah dito, mga kababayan. Bakit? Alam nyo ba? Alam nyo ba na si Trillanes, ay mananatiling witness? Putang ina, mga kababayan. Kung naalala ninyo si Digong, sabi ni Digong, "Sir, anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Sampalin ko siya." Nak, putang ina, huwag mong subukan, masampal talaga kita sa publiko. Anong kapalit, sir? Papirmahan ko yung Weber, sir. Sampalin ko siya ngayon, sir. Jesus! Yan, naalala nyo yan? Jesus! Gaganon yun eh. Tapos sabi ni Dilima, "Stop it. Stop it." Tapos tinanong si Dilima, "Congresswoman, Senator Dilima, okay ka lang po ba dyan?" "Yes, I can handle. And okay lang ako dito. I can handle." Naku, mangyayari na naman ulit yung, sus! Si dating Senador at samantala, nananatili si dating Senador Antonio Trillanes sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, didesisyonan pa nila kung isasalang pa sa witness stand si Trillanes. Mabase raw ito sa patuloy na paggulong ng paglilitis. Matatanda, inakusahan ni Trillanes sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ng umano'y questionableng transaksyon sa mga bank account. I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date. Ma'am Biabing, hello po. Tuloy po siya o hindi. Lalo tigit we are operating under expedited time frames na hoping to finish before December. Samantala, ibabalik na sa panghapon na schedule ang impeachment trial simula po sa Setyembre. Susunod naman daw dito ang prosecution at so alam nyo, narinig nyo mga kababayan, na talaga namang ito yung pinaka-kinakatakutan talaga ng mga prosecution kung paano nila. Kasi alam nyo mga kababayan, kapag pumasok kasi ito si Trillanes, at take note, hindi lang si Trillanes nandyan pa si Ramil Madriaga. So syempre, pag pumasok ito si Trillanes mga kababayan, gigisahin to. Gigisahin ito ng kampo ni Sara. Ngayon, ang tanong, paano nila ito gisahin kung sila mismo hindi nila alam yung sinabi ni Trillanes, yung sasabihin ni Trillanes? Una, ito po yun mga kababayan. Ito, hanapin ko lang mga kababayan. Trillanes to bank account. Naku po mga kababayan. Ito, basahin natin. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan 'di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Nagpunta sa Singapore si Senador Antonio Trillanes IV para patunayan daw na wala siyang bank account sa ilang bangko roon. Taliwas sa mga akusasyon ni Pangulong Duterte. Bumiyahe pa Singapore si Senador Antonio Trillanes IV upang patunayang kasinungalingan ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na meron siyang bank accounts dito na may lamang tagong yaman. Hihingi si Trillanes mula sa bangko sa Singapore ng certification na wala siyang account doon.
dito mapapakita na hindi lang sa wala akong tinatago, kundi kung gaano siya kasinungaling. Ang Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ha, alam niyo, bilib na bilib talaga ako dito kay Sentry. Bakit? Walang inuurungan tong taong to eh. Magpapasampal para lang sa taong bayan. Inakusahan na may pera sa Singapore, pinuntahan ang Singapore. Nagsama pa ng media. Pumunta ng Hong Kong, nagsama pa ng media. Di ba? Kita nyo mga kababayan? gusto natin na layunin dito, kung mahuli siya na nagsisinungaling sa kahit isa, ibig sabihin nun, gawa-gawa niya lahat. Sinabi ni Pangulong Duterte nitong Biyernes na merong account si Trillanes sa DBS Bank sa Singapore na may balance na 193,000. Hindi malinaw kung sa piso ba ang halagang ito o sa dolyar. Sabi ng Pangulo, ang account na ito ay isa lang sa marami raw bank account si Trillanes sa iba't ibang lugar. Kung ano man yan, may default man yan o walang default, sarado man yan or existing account, joint or single, lahat yan papabuksan natin. So para makita ng mga kababayan natin na Kung meron man daw, sarado o bukas, non-existing or existing, buksan para makita ng taong bayan. Pero si Sarah, hindi ko alam. Hindi rin alam ng bangko kung is existing or non-existing yung account. Ha? Tanga lang. ginagamit ni Duterte yung kapangyarihan para siraan yung oposisyon at para i-divert yung issue palayo dun sa issue laban sa kanya at dun sa kanyang anak na involved sa illegal drugs. Inimbento lang daw ni Pangulong Duterte ang bank account number na sinabi niyang di mano pag-aari ni Senator Trillanes. Tinawag na propaganda ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglipad ni Senador Antonio Trillanes sa Singapore para patunayang wala siyang bank account doon. Bakit mo sabihing propaganda? Ikaw nagsabing may bank account sa Singapore, di kaya lumipad yung tao. Ito yung tao na katulad ni Trillanes na may bayag. Si Digong, yung bayag niya sa ilong eh. Hanggang salita lang, walang gawa si Digong. Putang ina, kaya hanggang ngayon ninyo isipin mga DDS, kung talagang mapapabilib ka pa ba dahil si Digong ay si Digong. Biruin nyo hinamo ni Trillanes, magpapasampal si Trillanes, pipirma lang ng waiver. Walang pirma, nangisay. Ashes, ganun pa. Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Pirmahan ko, sampalin ko siya sa publiko. Wala. Pangalawa, pumunta si Trillanes ng Singapore. Anong say ni Digong nung nabisto? Kasi kumalat alam nyo, ang style kasi ni Digong noon, lilinlangin niya yung tao, tapos idaan kas kwento. Alam nyo kung si Digong, mamilihay ng ginto, maraming nabudol yan. Imbes na yung ginto mo 10 grams, magiging 7 grams lang yan. Yung 3 grams na yun, wa na. Kumita na siya, kikita pa siya. Binasa ko, binawasan ko ng number. Putang Wala ina. ito. Saan ka nakakita ng bank account, tas binasa, tas binawasan ng number? Mga kababayan nito cellphone number nga lang kulang isa, matext mo, matawagan mo. Anong sagot? The number you have dialed is out of service. The number you have dialed is, di ba? Pag tinawagan mo, ang number 11. Pag binawasan mo ng isa 10, hindi na sasagot niya. The number you have dialed is out of service. The number you have dialed is gaganon yun. Putang ina to si Digong talaga. Ang ina mo tanga-tanga. Continue. Mga kababayan, ay naku, iwan ko lang mga DDS. Invento lang. Ito, Trillanes yun. When you lie, you put another lie. Wala ito. Produkto ng isip ko to. Tinanggalan ko lang, tignan ko talaga. Ginamit mo, nag-issue ka ng waiver. Nagpunta sa Singapore. Kita mo? Huhuli-hulihin mo si Trillanes. Ngayon, inano ka. Tawag doon, kinasahan ka. I-issuehan mo may bank account. Ang ginawa ni Trillanes, pumunta ng Singapore. Sige nga, tignan natin mga bangko dito. Yung bangko sinabi ni Digong. Ipinakita ni Trillanes, wala. Ano ka ngayon? Kasi si Trillanes lang naman kasi yung tao na hindi nyo makasukasuhan. Kasi bakit? Kung si Digong nga hindi kinaya si Trillanes, biruin nyo ang kapal ng pagmumuka. Alam nyo kung sino ang diktador, si Digong ang totoong diktador.
Bakit? Ganito po yan. Nung panahon na si Digong ang presidente, si Digong po talaga ang totoong diktador. Kasi, una, biruin nyo pinapatanggal ni Digong ang amnesty ni Trillanes. Kasi kung naalala niyo noon, nakulong si Trillanes dahil nagrebelde siya kay Gloria. Nagrebelde siya dahil si Gloria ay corrupt. Ngayon, binigyan ng amnesty ni Pinoy, nakalabas si Trillanes. Ang ginawa ni Digong, binawi ang amnesty na nasa saligang batas, walang kapangyarihan ang presidenteng bumawi ng amnesty. Presidente lang siya pero hindi siya magician. Yeah. Biruin mo si Digong, presidente ka lang pero gusto mo maging pulis. Presidente ka lang pero gusto mo maging sundalo, tang inang to. Lahat na lang inaano. Yan yung tinatawag na diktador. Yeah. Biruin mo, magdedesisyon ka, tatanggalan mo ng amnesty si Trillanes. Anong power mo? Presidente ka lang pero hindi ka piskal. Presidente ka lang pero hindi ka taga Supreme Court. Piskal ka pero bobo ka kasi hindi ka bobo, hindi ka makukulong ngayon. Yeah. Singapore si Senador Antonio Trillanes IV para patunayan daw na wala siyang bank account. Ito impeachment. Magsisimula na next week. Mabigat ito. Maraming mga sikreto si Sara na ayaw niyang malaman ng publiko. At kaya nila ginagawa ito. Kaso yun na nga, nag-flop as always yung kanilang mga plano. Kabilang ba dyan, Senator, yung mga accounts ng Vice President na pinapabuksan? I think yun mismo ang pinakang mabigat na hindi nila maiwasan. Kasi eventually, while it have started dun sa allegations ko, but it was already validated by the Ombudsman, pero na-whitewash pa nila yun nung panahon hindi ko. Pero eventually now, pati AMLAC mismo ang magko-confirm ng mga allegations na ginawa earlier. Ito impeachment. Magsisimula na next. Ipinunto ng mga mambabatas ang hindi pagtutugma ng cash on hand na idineklara ni VP Sara sa kanyang salin at ang aktwal na daloy ng pera sa kanyang mga bangko ayon sa AMLC report. Mapapansin na noong 2009, ang cash on hand niya sa salin ay 2.8 million lamang. Ngunit ang bank transactions ayon sa AMLC para sa taong yun ay umabot sa 704,928,792.32 pesos. Ayon sa AMLC, Wala raw account sa DBS Bank sa Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga tao. Di totoo nga. Tandaan nyo mga kababayan, hindi pa nabuksan ng AMLAC noon. Sinabi na ni Trillanes yan. 2017-2018 pa lang. Ngayon nung nabuksan, ngayon, asan ang mga DDS? Sa totoo lang, napakarami po talagang DDS na nagigising. Ang dami po talagang DDS na nagigising. Mula noong napakulong si Digong, ito real talk lang mula noong napakulong si Digong, ang mga DDS na nagsabi na trililing si Trillanes, sundalong kanin, nagising, sabi nila. Kung talagang hindi totoo at tama si Trillanes at imbento lang, bakit nakulong si Digong? Bakit hindi makalaya si Digong? Pangalawa, kung talagang si Trillanes ay nagsisinungaling, bakit nagtugma ang sinabi ni Trillanes sa AMLAC? Na merong bilyon-bilyong peso ang bank account ni Sara at ni Mans Carpio. Yan nga yan mga kababayan. Ngayon mga DDS, ano ang say mo? Kung si Trillanes ba ay nagsinungaling, bakit nagtugma lahat ng sinasabi? Bank account, kulong si Digong, kaso ni Digong, anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Nalala niyo mga kababayan, ito yun Digong, sampal, Trillanes. Galit kayo mga DDS, animal kayo. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth.
will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Anong kapalit, Hindi. sir? Sampalin ko siya sa publiko. Sampalin ko siya sa Hindi, wala naman. publiko. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you a no. Sampalin ko sa Chairman. Session suspended. Sir. Sir. Ngayon na, sir, unsabi. Sir, unsabi. Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Sampalin ko siya sa politiko. Sir, unsabi. Imang Kanor, o asan siya ngayon? Kulong. Ha? Oh, ako sa totoo lang, kayo mga DDS, putang ina ninyo. Kung na-miss ninyo si Tatay Digong andito, akalay putang ina ninyo mga DDS, ang bobobo ninyo. Wala akong pera. Mahal ang ticket ng eroplano. Umasa lang ako sa retirement pay. Wala talaga akong pera. Kaya hindi ako nakaano. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Ang liit naman ang tingin ninyo sa amin. Ang ina nyo mga DDS. So yun lamang po ha mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Huwag ninyo kalimutan. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Yung tatay ninyo si Lucifer, nakadebate ko yan. Yung hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Mag-shampoo ka ng Palmolive, mag-lotion ka ng Jergens, iyutin kita.